Sa puntong ito, makakapanayam natin si Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon kaugnay sa marahas na protestang naganap sa Kidapawan City. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Kara, at lahat ng nanonood ng PM. Sir, ano po ang initial assessment ninyo dito sa pag-handle ng pulis sa protesta nung nakaraang linggo sa Kidapawan? Kasalukuyan pa kaming nasa gitna ng investigasyon. Nung naganap yung karahasan nung Biyernes, agad kami nagpadala ng fact-finding team mula sa Region 12 office namin. Humingi rin sila ng parang augmentation sa aming Region 11 office. At sa linggong ito, magpapadala rin po kami ng forensic team from central office. So, ang aming titingnan po, yung kabuuang picture ng naganap para malaman kung may pagmamalabis na naganap. At batay po sa mga edited videos, hindi natin pa nakikita yung raw at full videos nito, may mga tanong kami. Ang isang malaking tanong ay kung ito po ay crowd dispersal o clearing ng isang rally, ay kung bakit may paggamit ng live ammunition. Ano po ba ang SOP pagdating sa mga dispersal ng mga ganitong klaseng protesta? Pinahihintulutan po ba or bawal po ba na magdala ng mga armas ang mga pulis? Ano lang ba yung mga, kumbaga, pinahihintulutan or pinapayagang forma ng dispersal, sir? Paraan ng dispersal? Ang law enforcement officers, syempre, may mga dalang armas po sila para harapin yung posibilidad na may mga salarin o kriminal na may armado rin na haharapin nila. Pero yan po ay pagka-criminal law enforcement. Pagka-crowd dispersal po, may iba pong protocols po dapat at sabi nga rin po ng pulis ay dapat maximum tolerance. So bahagi po ng maximum tolerance ay yung paggamit po ng mga non-lethal methods. Truncheon, shield, water cannon, tear gas. Non-lethal modalities po dapat ang pinahihiral pagka-crowd dispersal po. Pero ganun pa man, aalamin namin kung bakit nangyari ang ganito. Pero tama po ba na may dalang baril yung ilang law enforcement units na rumesponde po sa lugar? Sabi ko po, nasa gitna kami ng investigation, aalamin namin yung dahilan nila kung bakit nais nilang dapat may dalang armas. Offhand, initial observation, kung crowd dispersal po ang operation, wala pong lugar para sa live ammunition. Wala pong lugar para sa ganon. Pero paano po kung katulad ng sinasabi ng PNP na nanggaling daw po yung karahasan at meron daw pong ibang mga miyembro, halimbawa nung mga nagpoprotesta na meron ding dalang mga armas, ano po ang protocol for this? Yung ating law enforcement, syempre, pagka tinutugis nila ay may armas, ay meron po silang karapatan gumamit ng armas, no? Kaya importante malaman yung ano bang nangyari. Pero meron po tayong mga rules, no? Rules of necessity. Ibig sabihin, kailangan po bang gamitin po ito? Rules of proportionality. Kung binabato po kayo ng bato, gagamit po ba tayo na bala? At syempre, discrimination. Ibig po sabihin, hindi po pwedeng tinututok yung mga lethal arm na makasakit o makapatay dahil hindi naman po threat, no? Kaya importante makita yung buong storya at nananawagan kami na sana magkaroon ng kalmadong approach po rito. Mag-cooperate po lahat. Ang aming teams po nandyan para imbestigahan at makiusap sa biktima, sa eyewitnesses, sa police, sa local government. Opo. Para luminaw yung timeline at matukoy yung mga pagkakamali at malaman kung sino po ang dapat managot. So linawin lang po natin, sir, kapag crowd dispersal, hindi po pinahihintulutan ng pagdadala ng armas. Pero kung sakaling manggagaling, kung sakaling merong criminal elements na napahalo doon sa grupo ng mga nagpoprotesta, valid lamang na gamitin ng mga pulis yung kanilang armas. Ganun ba, sir? Hindi ko po sinabi na valid agad. No? Kasi siyempre, ang ating pulis, hawak po nila yung armas, may mga situation kailangan gamitin yon. Opo. Kung sa usaping ito ay umabot sa gano'n,
aalamin natin, no? At hindi po porket may isa may hawak ng armas ay itututok mo na po yung baril sa isang wala. Kaya Okay. kailangan po natin malaman ang datos. Ano po talaga ang nangyari? Alright, alright. May pananagutan ba ang mga lokal na opisyal kung sakasakali, sir, na matapos po itong investigasyon ninyo, sir? Aalimin rin po natin yun. Siyempre, ang mga pulis ay under the control and supervision of local government. Alamin po natin kung sa yugto ng discussion o negosasyon ay kinailangan na ganun na ang gagawin. So, maging yung statement po ng local government ay kukunin din po namin. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Commission on Human Rights Chairperson Chito Gascon. Salamat po, Kara.